Hi guys, you are watching JJ Bukal Tansa. Things to remember bago po tayo mag-start sa ating prayer meeting. Number 1, avoid distraction. Number 2, gather your family. Number 3, use your Bible. Number 4, participate and interact with us. Number 5, prepare your heart. Enjoy watching! Nagpapasalamat po sa Lord dahil po binigyan niya po ako ng work po ngayon. Nagpapasalamat po sa kanya dahil hindi niya po pinababayaan yung buong pamilya ko po. Alam niya po niya kung ano yung mga pangangailangan po namin. Talagang hindi niya po kami pinagkukulang sa araw-araw na biyaya na aming natatanggap sa kanya. Hello! Magandang gabi po sa bawat isa sa inyo, mga kapatid ko sa pananampalataya. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo sa unlimited blessing, sa hindi maubos na biyaya at mga pabor na nakakamtan ko at ang mga mahal ko sa buhay. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 1 verse 31, kaya gaya ng sinasabi sa kasulatan, ang gustong magmalaki, ipagmalaki lamang ang ginawa ng Diyos. Nais ko pong itaas ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Yung talentong pinagkaloob sa akin ng Diyos, nagamit ko po upang ihayag ang mabuting balita. Hindi po ito kayang pigilan ni Numan o ng anumang ginagawa ko dahil sa pagsama niya sa akin. Sa tapang na ibinigay ng Panginoon at pagkakataon i-share ang 3-minute gospel na nililinisan ko ng kuko. Pagkatapos, nilit ko na siya sa pagtanggap sa Lord na nakataas ang kamay, pag-surrender at pagbaba ng Espiritu Santo sa amin. Alam niyo po, nakita ko na umaliwalas ang kanyang mukha. At tinanong ko, ano ang naranasan mo? Sabi niya, ang gaan ng naranasan ko, kakaiba, hindi ko maipaliwanag, sobrang saya namin. Praise the Lord, glory to God sa pagkilos niya sa amin. Amen. Sinabihan ko po siyang magbasa ng Bible everyday at gagawin niya po ito isang chapter, isang araw. Salamat sa Diyos sa binigay niya power and authority. Amen. Nalalaman ko po na maraming anghel na nag-akyat panaog sa kalangitan sapagkat may isang kaluluwang nakakilala at naligtas nang tanggapin niya ang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat po sa Diyos. Nakapag-evangelize po ako habang nagtatrabaho at naniniwala po ako na napangiti ko siya. Sa Diyos ang papuri. Salamat. Shalom. Magandang gabi, Gigi-a! Sige po, samahan niyo po ako sa ating pagsasaluhan sa gabing ito. Amen? Sabi po dito sa Awit 136, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Ang Panginoon ng mga Panginoon ay siyang pasalamatan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Amen? Hallelujah. Sige po, mag-pray po tayo. Talagang magpasalamat po tayo sa gabi nito. Purihin natin ang ating Panginoon dakila. Hallelujah. Panginoon, pinupuri ka namin
pasalamatan, dapat papurihan, dahil ikaw ay tapat, O Diyos. Hallelujah. Kaya Lord, malugod po namin ibinibigay sa iyo ang aming mga papuri, ang aming taus-pusong pagsamba, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon ng aming buhay, Panginoon. Sinasabi namin na ikaw ay Diyos na dapat papurihan at pasalamatan. Hallelujah. Hallelujah. Yes, O Lord God.
pagsamba, ang bawat paghinga, Panginoon. Nawa ito ay tinanggap mo, Panginoon, Lord God, bilang isang samyo, isang mabangong samyo, Panginoon, sa'yo lamang, Panginoon, Lord God. Lord, sa gabing ito, itinataas po namin ang iyong pangalan, Panginoon. Wala po kaming ibang pinapupurihan kundi ikaw lamang, Panginoon. Niluluwalhati ka namin, O Diyos. Dinadakila ka namin, Panginoon, Lord God. Dahil ikaw ay karapat-dapat tumanggap ng aming mga papuri at pagsamba, Panginoon. Hallelujah! Can we shout hallelujah? Yes, O Lord God. Woo! Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Isang mapagpalang araw po sa mga lahat, mga kapatid, at sa lahat ng mga nakikinig ng broadcast na ito. Ako po ay nagpapasalamat at muli akong nabigyan ng pagkakataon ng makapagsalita at makapag-share ng salita ng Diyos. Ako rin po ay nagpapasalamat sa mga nagpatotoo at sa mga worship team na hindi na umawi at nagpuri para sa ating Panginoong Diyos. Bago po tayo dumako sa ating mensahe sa araw na ito, ay tayo po muna manalangin sa ating Panginoong Diyos. Yes, Lord, Father God in heaven, maraming salamat sa araw na ito, sa panibagong buhay na binigay mo sa amin, sa panibagong lakas na binibigay mo sa amin. Lord, samahan po kami, Panginoon, sa araw na ito. Pasambahan mo po kami ng banal ng Espiritu sa aming gagawin sa araw na ito. Kayo po, Panginoon, ang mangusap sa bawat isa. Ito po, Panginoon, ang manguna sa amin, Panginoon. At samahan kami, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Ang unang puntos po na aking mensahe sa araw na ito ay ang stop complaining. Ito pong mga nakaraang buwan, itong ating kinaharap na lockdown o yung pandemic nating kinaharap ay di patid po sa atin na napakarami ang nag-complain sa ating gobyerno, lalong-lalo na sa mga relief na galing sa gobyerno, lalong-lalo na sa mga ayuda na galing sa gobyerno. So, inaamin ko rin po na nag-complain din po ako sa ating gobyerno, lalo-lalo na sa ayuda na galing sa gobyerno. At talaga naman po na nakaranas din kami pang na mag-complain sa ating gobyerno kung bakit sila lamang ang nakakatanggap ito. Pero itong bago magtapos ang pamimigay ng ayuda, ay nakatanggap rin naman po kami ng ayuda wala sa ating gobyerno. Talaga naman pong delay lamang po ang plano ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay. Talagang sinusubok tayo ng ating Panginoon upang tayo mag-complain sa ating gobyerno kung bakit sila lamang ang nakakatanggap ito. Pero itong bago
magtapos ang pamimigay ng ayuda, ay nakatanggap rin naman po kami ng ayuda mula sa ating gobyerno. Talaga naman pong delay lamang po ang plano ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay. Talagang sinusubok tayo ng ating Panginoon upang tayo maghina sa ating pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Ang isa sa sample ko rito sa salita ng ating Panginoon Diyos ay ang Hebreo 13 verse 5. Ang sabi ng Diyos dito sa kanyang salita, huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. So, yun po, no, sabi ng ating Diyos, huwag tayong magmukhang pera, masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. So, yun po, no, naamin namin na naghangad kami ng ayuda na galing sa gobyerno. Pero nakatanggap pa rin po kami. Pero ang sabi ng Diyos, huwag kayong magmukhang pera. Masiyahan kayo sa anumang nasa inyo. Talaga naman po na may dumarating naman po mga relief sa amin tuwing linggo. At nasasabi ko nga, sapat na po ang mga relief na amin natatanggap. At nadadagdagan pa po yan mula galing sa ating church, sa Igea. Ang sabi pa ng Panginoon dito sa kanyang salita, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, di pababayaan man. Talaga naman po hindi niya tayo pinabayaan, hindi niya tayo iniwan ng ating Panginoon Diyos. Talagang nakasuporta ang ating Panginoon sa ating sitwasyon. Talagang hindi niya tayo iniwan, hindi niya tayo pinabayaan. At sa nakita kong ito sa ating pagreklamo sa ating gobyerno, ay hindi po pala tayo sa tao nagrereklamo, kundi sa ating Panginoong Diyos. Ito po ang sabi ng Biblia sa Exodus 16:7-8. Ang sabi po rito, at bukas ng umaga makikita ninyo ang kanyang kapangyarihan. Narinig niya ang inyong pagreklamo laban sa kanya, sapagkat tuwing gagawin ninyo ito, ay sa kanya kayo nagrereklamo, hindi sa amin. Dagdag pa ni Moises, mamayang gabi bibigyan niya kayo ng karni, bukas ng umaga ay tinapay ang ibibigay niya sa inyo hanggang gusto ninyo. Iyan ang sagot niya sa inyo. Ang totoo, anumang reklamo ninyo ay laban sa kanya at hindi sa amin, sapagkat sino ba kami para pagreklamuhan ninyo. So, yun po, no, talagang hindi pala tayo sa tao nagreklamo, kundi sa ating Panginoon Diyos. At sa kabila ng ating pagrereklamo ay hindi niya pa rin tayo pinabayaan. Nandiyan po yung pagbigay niya. Sabi nga dito, bibigyan kayo ng karni, bukas ng umaga ay tinapay. Ang ibibigay niya sa inyo hanggang sa gusto ninyo. So talaga naman po itong lockdown, tatlong buwan hindi tayo niya pinabayaan. At nandiyan po yung bigas at ang mga sardinas at mga noodles na binibigay ng ating gobyerno sa ating tahanan
Talaga naman po hindi niya tayo pinabayaan. At yun po no, sa talagang hindi po tayo sa tao nagreklamo kundi sa ating Panginoong Diyos. Kaya tigilan na natin po ba ang ating pagkukomplain sa ating gobyerno. Masiyahan na lamang po tayo sa ating anumang nasa atin. Masiyahan tayo kung anuman ang meron tayo dahil hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Diyos. Amen? At sa pangalawang puntos naman po ay namagatang ko na cut the access. Ito po ay yung kagustuhan nating lumaya sa anumang pumipigil sa atin. Ang sample ko po dito ay yung Mateo 5. Mateo 5 verse 29 to 30. Ang sabi dito, kung ang kanang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa buo mong katawan ang itapon sa impyerno. Sa 30 naman po, kung ang iyong kanang kamay naman ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa buong mong katawan ang itapon sa impyerno. Ito po ay biblical na salita ng Diyos. Pero po kung isa sa buhay natin ang salitang ito, sa dami po ng ating kasalanan, sa dami ng ating nagawang kasalanan, siguro po ay wala na tayong mata kung tutukutin natin ito sa dami ng ating mga kasalanan. Siguro po ay wala na tayong mga kamay sa dami na nagagawa ng kasalanan ng ating mga kamay. Ang ibig sabihin po ng salitang ito na putulin o dukutin ang mata o ang kamay. Ang ibig sabihin po ng dukutin mo ang iyong mata at itapon. Ang sample ko po dito ay yung panonood ng mga porno o mga sex scandal. Noong hindi pa po ako nakakakilala sa ating Panginoong Diyos, ay talaga naman po na napakarami ko ng mga porno o mga sex scandal sa aking cellphone. At talaga naman pong napakahirap na natanggalin. Napakaraming beses kung itong pinag-isipan. Namin ko po yan, napakarami kong beses na pinag-isipan na tanggalin ang mga ganitong kalaswaang napapanood, ang mga porno at ang mga sex scandal. Nung nakakilala po ako sa ating Panginoon, talaga naman po hindi po ganun kadali na natanggal ko ang panonood ng mga ganitong palaswaan. At sa tulong ng ating Panginoon Diyos ay talaga naman natanggal ko ito sa aking cellphone. Hindi po ganun kadali, pero sa tulong ng ating Panginoon ay natanggal niya ang palaswang ito. So, sa madaling salita ay naputol niya ang anumang access ng kaaway sa aking buhay sa tulong ng ating Panginoon Diyos. At dito naman po sa putulin mo
ang iyong kamay, itapon mo ito. Ang sample ko rin po rito ay ang aking sarili. Nung ako rin pa po ay di pa nakakakilala sa ating Panginoon Diyos, ay talagang po na yung pag-iinom ng alak ay isa po ko sa pinakamalalakas na mag-inom, pag-iinom ng alak. At talaga naman po na napakahirap tanggalin ng ganitong bisyo sa katawan. Hindi po ganun kadali ang tanggalin ang ganitong bisyo. At dahil sa nakakilala na rin po ako sa ating Panginoon, ay unti-unti ay natanggal ko ang ganitong bisyo. Naputol ito ng ating Panginoon na natigilan ang pag-inom ng alak. Ang sabi pa nga ng aking kasamahan ay buti pa nga daw ako at nalagpasan ko yung pag-iinom ng alak at ang Panginoon ng mga di kanais-nais mga sex scandal. At nagpapasalamat ako sa ating Panginoon Diyos sa tulong ng ating Panginoon Diyos ay tulong ng ating Panginoon Diyos ay natulungan niya akong maputol ang ganitong bisyo o yung nagpaparumi sa ating katawan. At yun po, at sabi pa nga po sa kanyang salita sa 8 verse 36, kung ang anak ang nagpapalaya sa inyo, kayo nga'y nagiging tunay na malaya. O yun po, tayo po ay malaya na. Malaya na tayo sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Kaya may karapatan po tayo na nautusan ang anumang pakana ng kaaway sa ating buhay. May karapatan na po tayo na pigilan ang pinapagawa sa atin na anumang ginagawa na nagpaparumi sa ating buhay. May karapatan na po tayo na pigilan ang panonood at yung mga sex scandal, pag-iinom at paglalaro ng mga nakaka-addict katulad ng mga Mobile Legends at ng mga Facebook at mga ano pang mga babasahin na di ka nais-nais na hindi nakakalugod sa ating Panginoon Diyos. Dahil tayo ay tunay na malaya na sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. At dito na po sa point number 3 na pinamagatan kong prayer and thanksgiving. Sabi po sa kanyang salita sa Filipos verse 6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Yun po, pag nanalangin tayo sa ating Panginoong Diyos, ay sasagutin tayo ng ating Panginoong Diyos. Kung ito ay nanaayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Nung pinanalangin po namin ay ang yung upa ng bahay
dito sa amin ay mabawasan yung upa namin at yung mga bayarin namin sa kuryente ay hindi ganun kalaki at yung sa tubig ay hindi rin ganun kalaki. So nito pong nagdaang 4 na buwan ay dumating yung mga bill at nandun na rin po yung text na may-ari ng bahay. At yun nga po, sumagot ang ating Panginoon sa ating aming panalangin. Nalibre yung isang buwan. Tinugon ng ating Panginoon ang aming prayer. Nalibre yung isang buwan na upa ng aming bahay. At talaga naman pong napakalaking bagay para sa amin ang malibre ang isang buwan na upa ng bayad ng bahay. At isa pa po sa pinakamagandang nagawa ng ating Panginoon sa aming buhay ay yung sa kuryente. Ayun, sa kuryente. Hindi po ganun kalaki yung kuryente na aming babayaran sapagkat ang aming bill ng kuryente sa loob ng 3 buwan ay umabot na po ng 2.9 at 2.9 lamang po sa loob lamang ng 3 buwan at napakalaking bagay po sa amin ito dahil yung pong mga kasamahan ko ay umabot po ang kanilang kuryente ng 9,000 at yung isa naman po ay umabot ng 16,000. Ito po ay pinatotoo ko nung nakaraang prayer meeting. Talaga naman po ako'y nagpapasalamat sa ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, huwag tayong tumigil na manalangin at magpasalamat sa ating Diyos. Sabi nga sa awit 52 verse 9, di ako titigil na magpasalamat sa iyong ginagawa. Ang kabutihan mo'y ipapahayag ko kasama ng madla. So, wag po tayong tumigil sa pasasalamat sa ating Panginoon Diyos. Manalangin tayo sa ating Panginoon Diyos na may pasasalamat at ipahayag natin sa madla ang kanyang kabutihan sa ating buhay. At hindi niya tayo pinabayaan sa ating buhay at hindi niya tayo iniwan sa anumang pagsubok na ating pinaharap nitong pandemic. At hanggang ngayon, hindi niya tayo pinabayaan. At hindi niya tayo niyaan na magkaroon ng sakit na virus nito. Iningatan niya tayo at pinatnubayan niya tayo sa lahat ng pagkakataon. Iningatan niya tayo sa lahat ng anumang sitwasyon. Tinulungan niya tayo sa lahat ng pangangailangan natin. Tinulungan niya tayo sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Hindi niya tayo iniwan, hindi niya tayo pinabayaan. At talaga naman pong kasama natin ang ating Panginoon Diyos. At talaga naman po na hindi niya tayo iniwan sa lahat ng pagkakataon. At talagang sinamahan niya tayo hanggang sa karaos tayo sa pandemic na ating kinakarap. Hanggang sa pagbabalik natin sa ating trabaho, ingatan niya tayo, ingatan niya ang bawat isa. Ingatan niya sa anumang sakit na kumakalat sa bansang ito. Pinover niya tayo ng kanyang banal na dugo. Ingatan niya tayo sa lahat ng ating ginagawa, sa ating pag-drive, sa ating trabaho. Nandyan yung pag-iingat ng ating Panginoon Diyos. Kaya huwag tayong magsawang magpasalamat sa ating Panginoon Diyos. Naman ang mga hingin natin sa ating Panginoon Diyos kung ito man ay nalulugot sa kanyang
sa ating Panginoon, ito ay ibibigay ng ating Panginoon Diyos. Hintay lang po tayo sa ating panalangin. Ibibigay ng ating Panginoon Diyos ang ating mga pangangailangan sa ating buhay. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig. Naway naunawaan po natin ang mensahe na aking ibinaba sa oras na ito. Maraming pong salamat sa inyo. God bless po at shalom. Hallelujah, Lord God. Nandito po kami ngayon sa presensya mo at nagpapakumbaba. Humihingi po kami ng tawad sa nagawa naming kasalanan at sa nagagawa naming kasalanan magpahanggang ngayon, Panginoon. Panginoon, sinabi mo sa iyong mga salita na kung ang aming kamay o ang aming paa ang nagiging sanhi ng aming kasalanan, dapat namin itong putulin at itapon, Panginoon, dahil mas mainam na magkaroon kami ng buhay na walang hanggan, na kulang ng isang kamay o kulang ng isang paa, kaysa maging kumpleto ang aming katawan na itatapon lang sa apoy na hindi namamatay, Panginoon. Lord, sa mga oras na ito, humihingi kami ng pagsama mo, humihingi kami ng kapangyarihan mo, ng gabay, ng pagsama ng banal na Espiritu, Panginoon, kung paano namin gagawin ang bagay na ito. Lord, mahirap kalabanin ang aming mga sarili, ang mahirap kalabanin ang pita ng laman, Panginoon. Lord, hayaan mo na magawa naming putulin ang anumang nagiging sanhi ng aming mga kasalanan. Hindi sa pamamagitan ng aming mga gawa, hindi sa pamamagitan ng aming mga lakas, Panginoon, bagkus sa pamamagitan ng kapangyarihan mo, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Hallelujah, Panginoon, hayaan mo sa pamamagitan ng makapangyarihang pangalan mo, Panginoon, dinedeklara namin ang paglaya namin mula sa pagkaalipin, mula sa kasalanan, Panginoon. In the mighty name of Jesus, Panginoon, Lord God, hallelujah, Panginoon, Lord. Hallelujah, minsan na kaming naalipin ng kasalanan, minsan na kaming nakulong sa kasalanan, Panginoon, at dahil sa iyo napalaya kami, Panginoon, Lord God. Kaya Lord, magpahanggang ngayon, ikaw ang Diyos na nagpalaya sa amin at magpapalaya sa amin ngayon, Panginoon, sa kasalanang nagagawa namin, Panginoon. Lord, ayaw naming maging katulad ni Iso, o Diyos, na ipinagpalit yung panghabang buhay sa panandalian lang, Panginoon, Lord God. Ayaw naming ipagpalit, o Diyos, yung panghabang buhay na kasiyahan namin sa iyo, Panginoon, sa panandaliang kasiyahan na meron kami sa mundo. Hayaan mo, Panginoon, na lagi naming piliin kung ano ang meron ka. Lagi naming piliin ang kalooban mo, Panginoon, Lord God. Dahil, Lord, ang gusto mo ay i-break namin ang pattern ng mundo. Kaya, Lord, hayaan mo na sa pamamagitan ng kapangyarihan mo, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, Panginoon, magawa naming putulin ang sumpa ng dyablo, Panginoon, Lord God, sa aming mga katawang makalaman, Panginoon, Lord God, in the mighty name of Jesus. Hallelujah, O God, hayaan mo na ang aming mga espiritu ay patuloy na kumonekta sa iyo, Panginoon, at gawin ang kalooban mo. Lord, hindi namin kaya, Panginoon, lalong-lalo na kaming mga kabataan. Panginoon, Lord God, masyado kaming nagsasaya, Panginoon, sa pita ng laman. Masyado naming iniintindi ang aming mga nararamdaman, Panginoon, Lord God, at hindi kami nakikinig sa mga sinasabi mo. Kaya, Lord, hayaan mo sa mga oras na ito, Panginoon, ay ikaw naman ang pakinggan namin. Ikaw naman ang sundin namin, Panginoon, Lord God. Lord, ayaw namin na maging sanhi kami ng pagluha mo. Ayaw namin na maging sanhi kami ng galit mo, Panginoon, dahil ang gusto namin, maging kaluguran mo kami. Ang gusto namin, Panginoon, kami yung maging dahilan ng pagngiti mo, Panginoon, Lord God. Dahil, Lord, higit ka sa lahat, ikaw ang nagpalaya sa amin, ikaw ang nagligtas sa amin, Panginoon. Kaya marapat lamang nabigyan ka namin ng kagalakan, ng kasiyahan, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Hallelujah, Lord God. Kaya, Lord, sa mga oras na ito, isinusuko namin sa iyo anuman po ang nagiging sanhi ng aming kasalanan. Lord, hindi po namin kaya.
Hindi po namin kayang tanggalin yung kasalanan na meron kami, Panginoon, dahil nakadikit na po ito sa aming laman na minana pa namin mula sa aming mga ninuno, mula sa mga unang tao, Panginoon. Kaya Lord, sa pamamagitan mo, Panginoong Yesus, magagawa naming tanggalin ito, Panginoon. Lord, hindi kami perpekto, pero may perpekto kaming Diyos. Hindi namin kayang gawin. Limitado ang aming kakayanan bilang tao, pero hindi limitado ang kapangyarihan mo sa amin, Panginoon. Ini-expect namin na malaki ang pwede mong magawa, Panginoon, Lord God, para sa buhay namin, para sa buhay ng bawat isa. Kaya Lord, hayaan mo sa pamamagitan mo, maranasan namin ang patuloy na paglaya mula sa pagkaalipin sa kasalanan, mula sa pagkaalipin ng dyablo, in the mighty name of Jesus. Sobrang makapangyarihan ng pangalan mo, kaya buong pananampalataya naming ibinibigay, Panginoon, na magagawa naming makalaya sa pamamagitan nito. In Jesus' name, hallelujah. Deuteronomio 31 verse 6. Magpakatatag kayo at lakasan niyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man. Amen. Sige po, tayo po'y manalangin. Ipanalangin po natin ang ating bansa, ang church, ang bawat isa, at ang salita na ibinigay sa atin ng Panginoon. Mapanghawakan natin ito. Yes, Lord, hallelujah, Father God in heaven, Panginoon, Lord God. Lord, salamat, Panginoon, Lord God, sa pagkakataong ito. Muli, Panginoon, Lord God, narinig namin ang iyong salita, Panginoon, Lord God. Muli, Father God, nabuksan, Panginoon, Lord God, ang aming tenga na kami hindi mo iiwan at pababayaan, Panginoon, Lord God, kahit anong mangyari sa amin, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon, Lord God, sa iyong buhay na salita na patuloy namin naging kalakasan, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon, Lord God, na kahit lockdown man, Panginoon, Lord God, hindi ito hadlang, Panginoon, Lord God, para hindi namin marinig ang iyong buhay na salita, para hindi kami makapagpuri ng malaya, para hindi kami makapanalangin sa iyo at ideklara, Panginoon, Lord God, yung kalooban mo, Panginoon, Lord God, sa aming buhay, Panginoon, Lord God. Lord, patuloy namin, Panginoon, Lord God, ipinapanalangin, Panginoon, Lord God, ang church, Panginoon, Lord God. Lord, patuloy mong palakasin, Panginoon, Lord God, ang bawat isa, Panginoon, Lord God. Tulungan mo kami, Panginoon, Lord God, na magpalakasan na kahit nasa ganitong kalagayan kami, Panginoon, Lord God, makita yung unity, Panginoon, Lord God, sa pamamagitan ng pananalangin, Panginoon, Lord God. Lord, maipanalangin namin ang bawat isa, Panginoon, Lord God. May idulog namin sa iyo, Panginoon, Lord God, kung papaano mo kami pinapalakas at minamahal, Panginoon, Lord God. Ganon din kami magmahalan, Panginoon, Lord God, sa bawat isa, Panginoon, Lord God. Lord, hindi biro, Panginoon, Lord God, yung pinagdadaanan ng aming mga kapatiran ngayon, Panginoon, Lord God. May nawalan ng trabaho, Panginoon, Lord God. May nasarahan ng kumpanya, Panginoon, Lord God. But Lord, patuloy namin kinikilala ang Diyos namin, Panginoon, Lord God, na may pangakong hindi kami iiwan at pababayaan pa man, Panginoon, Lord God. Lord, salamat, Panginoon, Lord God, sa pagkakataong ito, Panginoon, Lord God. Mapapurihan ka nga namin, Panginoon, Lord God, kahit nasa ganito kaming kalagayan, Panginoon, Lord God. Kahit na ito yung pinagdadaanan namin, Panginoon, Lord God. Lord, kung papaano si Peter, Panginoon, Lord God, na tumingin sa bagyo, tumingin sa alon, tumingin sa kidlat, sa mga bagay sa kanyang paligid, Panginoon, Lord God, na siyang naging dahilan, Panginoon, Lord God, kaya siya nalaglag, Panginoon, Lord God, kaya siya nahulog. Lord, tinuruan mo kami sa bagay na ito, Panginoon, Lord God, na huwag kami mag-focus sa paligid namin, Panginoon, Lord God, habang lumalakad kami papalapit sa iyo, Panginoon, Lord God. Mag-focus kami, Panginoon, Lord God, sa Diyos na meron kami, Panginoon, Lord God. Mag-focus kami, Panginoon, Lord God, sa Diyos na hindi kami iiwan at sa aming paglubog, Panginoon, Lord God, sa bawat pagtawag namin, Panginoon, Lord God, ang iyong kamay, Panginoon, Lord God, ay patuloy na nakaagapay sa amin, Panginoon, Lord God, upang hilahin kami pataas, Panginoon, Lord God, at buhatin muli, Panginoon, Lord God, papunta sa bangka, Panginoon, Lord God. Kaya salamat, Panginoon, Lord God, sa iyong dakilang pag-ibig na hindi ka nagbabago, hindi mo kami pinagkukulang, Panginoon, Lord God. Hindi, Panginoon, Lord God, nawawala, Panginoon, Lord God, yung pagsama mo sa araw-araw, Panginoon, Lord God. Lord, Panginoon, Lord God, patuloy din namin, Panginoon, Lord God, ipinapanalangin, Panginoon, Lord God, ang bansang Pilipinas na pinili mo, Panginoon, Lord God. Lord, maraming pinagdadaanan, maraming
bagay, Panginoon Lord God, na nararanasan ang bansang Pilipinas, Panginoon Lord God. But Lord, Panginoon Lord God, patuloy kaming nagtitiwala sa iyo, Panginoon Lord God, na kaya mo inalaw, Panginoon Lord God, yung ganitong sakit sa bansang Pilipinas dahil may plano ka, Panginoon Lord God. Lord, kung papaano mo, Panginoon Lord God, inalaw, Panginoon Lord God, yung pagsubok kay Hope, Panginoon Lord God. Lord, ganito din namin nakikita na may maganda kang gagawin sa Pilipinas, na may maganda kang gagawin sa aming bansa. I-restore mo, Panginoon Lord God, ang lahat ng nawala, Panginoon Lord God, at ibabalik mo, Panginoon Lord God, yung mga bagay na kailangan namin, Panginoon Lord God. Lord, salamat, Panginoon Lord God, dahil lagi ka namin kasama, Panginoon Lord God, at hindi mo pinabayaan si Hope, Panginoon Lord God, na nakakaranas man siya, Panginoon Lord God, ng ganong problema, Panginoon Lord God. Ganon mo siya ipinagmamalaki, Panginoon Lord God, sa kaaway niya, Panginoon Lord God. Salamat, Panginoon Lord God, kaya kami dumadanas, Panginoon Lord God, sa ganitong pagkakataon ng aming buhay, Panginoon Lord God, dahil pinagmamalaki mo kami, Panginoon Lord God, at may tiwala ka sa amin na nagtitiwala kami sa iyo, Panginoon Lord God, nang sa gayon, Panginoon Lord God, kaya namin, Panginoon Lord God, daanan, Panginoon Lord God, tumayo sa gap, Panginoon Lord God, kasama ka, Panginoon Lord God. Lord, Panginoon Lord God, kung nasa amin ka, Panginoon Lord God, sino ang laban sa amin, Panginoon Lord God. Kaya Lord, patuloy kami nagpapasalamat, Panginoon Lord God. Patuloy namin pinanghahawakan ang iyong buhay na salita, Panginoon Lord God, na hindi mo kami iiwan at pababayaan, Panginoon Lord God. Kung papaano, Panginoon Lord God, tumayo si Shadrach, Meshach at Abednego sa katotohanan, Panginoon Lord God, na ikaw lamang yung sinamba, na ikaw lamang, Panginoon Lord God, yung itinaas, Panginoon Lord God, kahit pakapalit ay kamatayan, kahirapan, Panginoon Lord God. Lord, ganun sila nagtiwala sa iyo, Panginoon Lord God. Ganun mo sila hindi iniwan, ganun mo sila hindi pinabayaan, Panginoon Lord God, at ganun mo sila sinamahan sa gitna ng apoy, Panginoon Lord God. Lord, Panginoon Lord God, hallelujah. Lord, nananalangin kami, Panginoon Lord God, ng bagay na ganito, Panginoon Lord God, ng katulad ng ganitong pananampalataya sa iyo, Panginoon Lord God, na assure kami, Panginoon Lord God, na kapag tumayo kami sa katotohanan, Panginoon Lord God, na ikaw lamang yung Diyos, Panginoon Lord God, ililigtas mo kami, Panginoon Lord God, at sasamahan mo kami, Panginoon Lord God, sa anumang hamon ng aming buhay, Panginoon Lord God. Salamat, Panginoon Lord God, patuloy mo kaming palakasin at bigyan ng pananampalataya, Panginoon Lord God. Lord, ayaw lang namin, Panginoon Lord God, ma-witness, Panginoon Lord God, yung himala na ibinibigay mo sa amin, Panginoon Lord God, dahil ikaw yung Diyos na nagbibigay ng himala, Panginoon Lord God. Gusto rin namin itong maranasan, Panginoon Lord God, kasama ka, Panginoon Lord God. Lord, salamat, Panginoon Lord God, kung papaano mo iniligtas si David sa harap ni Goliath, Panginoon Lord God, at kung papaano siya kinutya harap-harapan, Panginoon Lord God, pero dahil kasama ka ni David, Panginoon Lord God, pinatumba mo, Panginoon Lord God, yung ganong kalaking tao, yung ganong kalaking sakit, yung ganong kalaking problema ng aming buhay, ganong kalaking sugat, kasakitan, kalungkutan, Panginoon Lord God, lahat ng ito ay mawawala in the name of Jesus, Panginoon Lord God, kapag ikaw, Panginoon Lord God, ang kasama namin, Panginoon Lord God, kapag sa iyo kami nanampalataya, Panginoon Lord God. Lord, kung papaano, Panginoon Lord God, si Paul at Silas, Panginoon Lord God, nakaranas ng lockdown, Panginoon Lord God, sa kulungan na marumi, sa kulungan na madilim, Panginoon Lord God. Lord, Panginoon Lord God, ang ginawa lang nila, Panginoon Lord God, nanalangin at nagpuri sa iyo, Panginoon Lord God, at sa pagpupuri nila, Panginoon Lord God, sa pananalangin nila sa iyo, Panginoon Lord God, nasira, Panginoon Lord God, lumindol ng malakas at nasira, Panginoon Lord God, yung kulungan, Panginoon Lord God, at sa paglabas nila, Panginoon Lord God, meron silang isang kaluluwang naligtas, Panginoon Lord God. Lord, ganito din yung gawin mo sa amin, Panginoon Lord God, na nasa lockdown man kami, Panginoon Lord God, patuloy naming i-enjoy ang iyong presensya, patuloy ka naming mapupurihan, Panginoon Lord God, patuloy ka namin, Panginoon Lord God, masamba, Panginoon Lord God, in spirit and in truth, Panginoon Lord God, upang malaya ka naming maranasan, Panginoon Lord God, at nang sa gayon, Panginoon Lord God, mayayanig, Panginoon Lord God, at masisira, Panginoon Lord God, ang kuta ng dyablo sa aming buhay, Panginoon Lord God, mawawasak, Panginoon Lord God, ang anumang rehas na ikinabit sa amin ng kaaway, Panginoon Lord God, guilt, shame, condemnation, Panginoon Lord God, pain, Panginoon Lord God, sadness, Panginoon Lord God, anuman unforgiveness, Panginoon Lord God, na ikinabit sa amin, Panginoon
Panginoon Lord God, ng kaaway, Panginoon Lord God. Naririnig namin, Panginoon Lord God, na lahat ng rehas, Panginoon Lord God, ay binabagsak mo, Panginoon Lord God, at patuloy mo kaming pinagtatagumpay, Panginoon Lord God, sa ganitong laban ng aming buhay, Panginoon Lord God. Talagang mapupurihan ka nga namin, Panginoon Lord God, sa espiritu at katotohanan, Panginoon Lord God, sa pagkakataon ng lockdown na ito, Panginoon Lord God, at sa gayong paglabas namin, Panginoon Lord God, makakapagligtas kami, Panginoon Lord God, ng isang kaluluwa ang bawat isa, Panginoon Lord God. Kaya Lord, Panginoon Lord God, tulungan mo kami at samahan, Panginoon Lord God, sa ganitong hamon ng aming buhay, Panginoon Lord God. Marami kang pinagtagumpay sa Bible, Panginoon Lord God. Marami kang pinakita na himala. Marami kang bagay, Panginoon Lord God, na tinupad mo yung pangakong hindi mo kami iiwan, na tinupad mo yung pangakong hindi mo kami pababayaan, Panginoon Lord God. Kaya Lord, hallelujah, Panginoon Lord God. Ikaw yung Diyos noon, Panginoon Lord God. Diyos ngayon at magpakailanman, Panginoon Lord God. Ikaw yung Diyos na sinasamba nila David, Panginoon Lord God, nila Moises, Panginoon Lord God. At yung Diyos namin ngayon, Panginoon Lord God, ay iisa lang, Panginoon Lord God. Patuloy mong ibalik, Panginoon Lord God, ang aming pananampalataya, Panginoon Lord God, na nanghihina, Panginoon Lord God. Patuloy mo kaming palakasin, Panginoon Lord God. Patuloy mo kaming samahan, Panginoon Lord God. Lord, patuloy ka namin, Panginoon Lord God, na pinanghahawakan, Panginoon Lord God, ang iyong buhay na salita, Panginoon Lord God, na sabi mo, huwag kaming matakot, Panginoon Lord God, dahil kasama ka namin, Panginoon Lord God, at kami hindi mo iiwan ni pababayaan man, Panginoon Lord God. Salamat sa pangakong ito, Panginoon Lord God. Mapanghawakan namin ito, Panginoon Lord God. Talagang maranasan ka namin, Panginoon Lord God. At salamat din, Panginoon Lord God, sa mga pagkakataon ng aming buhay, Panginoon Lord God, na nakakaranas ng ganitong bagay, Panginoon Lord God. Dahil sa bawat sitwasyon na ito, Panginoon Lord God, may malaking pagpapala, Panginoon Lord God, na ibibigay ka sa amin, Panginoon Lord God. Lord, pinanghahawakan namin, Panginoon Lord God, na kami mas malakas Panginoon Lord God, mas magiging better pa, Panginoon Lord God, sa paglabas namin ng kanya-kanyang bahay, Panginoon Lord God. Salamat sa pangako mo, Panginoon Lord God, na hindi mo kami iiwan at pababayaan man, Panginoon Lord God. Salamat, Panginoon Lord God, sa iyong buhay na salita at sa pagkakataong ito para makapanalangin kami, para mapupurihan ka at ibalik sa iyo, Panginoon Lord God, yung pinakamataas na papuri, pagsamba, gawin yung kalooban mo, lakaran, Panginoon Lord God, yung kalooban mo, Panginoon Lord God. At salamat, Panginoon Lord God, dahil lagi kang nandyan sa aming buhay, Panginoon Lord God. Patuloy ka namin pinupuri, Panginoon Lord God, at pinapasalamatan, sinasamba sa espiritu at katotohanan, Panginoon Lord God. Sa iyo namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pagsamba, Panginoon Lord God. In the name of Jesus I pray. Amen.